Hello. Hi mga auntie! For today's video, papakita natin kung paano magkakaroon ng mahaba, healthy at makintab na buhok. So, ayun na nga, ang aking buhok ay mahaba na dito. But, dahil sa dami-dami nating ng mga napuntahan, mga adventure, ayan, pumunta tayo sa karagatan, naglangoy-langoy, kaya ayan, tapos pumunta pa sa bundok na nakalugay lang ang buhok, ganyan, dahil nga sa pag-adventure natin. O ayan, pumunta pa tayo sa dagat, sa bundok, sa Mount Ugo, pumunta kami doon na nakalugay ang ating buhok na naman. Ayan. And then ayan, dahil nga sa naging ang daming pinagdaanan ng ating buhok, tiyanan, ayan, nasira. Nagiging frizzy siya. Tapos, ang aking buhok ay naging makati. Dahil sa dandruff, nasira siya. Ayan, kitang-kita nyo naman. Pinakita ko dito talaga ang aking ano. So, ayun, dahil nga ang kalikasan naman, wow, kalikasan. Ang ating nature naman ay madaming mga pwedeng gawin para mapalusog ang ating buhok. Una dito ay gumawa ako ng aking sariling version ng coconut oil. Ayan, niluto ko lang. I cook it in a pot. Then, ayan, natural. It will naturally produce an oil. So, ayan, yan yung ginawa ko. Tatlong, ano yata yan, dalawang maliit na coconut yan. And then, ayan yung naging result. Ang coconut oil kasi is, ano siya, nag-hydrate siya ng buhok dahil nga may fatty acid siya. Fatty components siya. Tapos, binabawasan din niya yung pagka-freeze ng ating buhok. Then, kaya nagiging malambot at naging makintab ang ating hair. Although, hindi naman siya agad-agad na makikita yung resulta. Pero, kapag tinuloy-tuloy natin itong i-apply sa ating hair. Minsan kasi tinatamad din ako. Ayan, first maglagay tayo ng 4 tablespoon ng oil, and then honey naman. Ang honey kasi is natural na nagpapakintab ng ating hair, at saka maganda para mabawasan ang ating dandruff at kumikintab din ang ating hair, at saka yung pampalusog din talaga ng ating anit, itong ating scalp. It's very good sa ating scalp. Minsan kasi ako ay tinatamad akong maligo. Kaya nagkakaroon ako ng dandruff, and I'm happy na na-discover ko ito naman is aloe vera oil. Ang aloe vera talaga is nagpapakalma siya ng ating anit. And then binabawasan din yung dandruff at nagpapakintab din ng ating hair. Ayun, napakaganda ng ating yung pagkakahalo-halo siya. Haluin nyo lang din. Halo-haluin nyo siya para maging pwede siyang i-store sa freeze ng up to 1 week, kanyan. Ayan, hinalo-halo ko lang, then in-apply ko sa aking anit, especially dun launay dito sa anit natin. Maganda talaga yung mixture na ito para maging ma-dehydrate, ganyan, gumanda ang maging healthy ang ating buhok. Tried and tested ko na ito. And usually, kapag nga hindi naman laging available ang mga tatlong ito. So, usually, ang nilalagay ko talaga dito sa may scalp ko is coconut oil. May natural na fatty acid ito kasi para ma-rehydrate ang ating buhok, at yung mga nadadamage na ating hair magiging stronger na siya.
Pero once na kasi na na-damage ang ating hair, huwag naman nating hayaan launay. Ako kasi yan, pinabayaan ko kasi ang aking hair for a long while. Pero ano pa rin kasi mahaba ang aking buhok, hindi naman pwedeng for life na magiging frizzy yan. Kasi ako din ang nahihirapan, mahirap mag-ayos ng buhok. So ayun, hanggang dito sa may pinakababa niya, kapag napapansin nyo, ang aking buhok is parang manipis na siya dito sa last. Maganda rin gamitin ito para ma-relax ang ating scalp. Meron din yung kanina yung comb na yung gold yung color. Maganda rin siya, healthy dito sa scalp natin para yan ito. Maganda rin ito na isagay tayo kasi dry. And then ito, mas prefer ko tong malaki yung ngipin niya na suklay para hindi siya masyadong harsh sa ating buhok. So, ayun. Ilagay natin, tingnan nyo yung dulo ng aking hair. Masyado na siyang manipis. And then, kapag nailagay na natin yung mixture, depende naman, baka mamaya ilagay nyo lahat yung ganun. Ako, hindi ko siya nilagay lahat. Dito lang sa aking scalp at saka pinakadulo ng aking hair. Then, kapag may shower cap kayo, shower cap ang gamitin ninyo. Ako plastic labo lang is the key to success. So, ayan, ibabad nyo lang yung hair 30 to 1 hour or kung kaya nyo mga 3 hours, ganun, okay lang din. Then ako, parang habang may ginagawa ako, mga 2 hours yata ang binabad ko yan sa aking hair. And then, ayan, pinaliguan ko na after a while, ayan, ng ating buhok. And then, isa din sa tips na kapag basa ang inyong buhok, iwasan nyo ang pagsuklay, launay. Lalo na yung mga maninipis yung ngipin na suklay kasi talagang nadadamage ang ating hair. Kapag magsusuklay kayo, yan na lang, yung malaking ngipin na suklay. Para hindi siya masyadong harsh. And then, kapag basa ang ating hair, huwag ninyong, yung towel, slowly lang and gently na iganyan nyo siya. Huwag nyong ginaganon. Anong bang tawag dun? Ganyan lang. Along the line, along the hair, dapat ang pagpapadry. Hindi yung kukunin yung towel tapos irab-rab. Wag yun. So, ayun, yan na yung ating result. Minsan ko lang siya ginawa and then yan na yung result. So, ayun nga, sa sinasabi ko, yung pinakadulo niya is masyado siyang manipis. Ayan. Yun, yung pinakadulo niya, masyado siyang manipis. Kaya nag-decide ako na putulin siya. Ayan, with the help of my sister. Pinaputol ko yung pinakadulo para maganda siyang tingnan. Parang it's a long while na kasi na inalagaan ko hindi ko naalagaan tong hair ko. So, ayun, pinaputol ko para maging pantay yung volume ng aking hair. Ayan, nagiging na siya. So, ayun lang. Thank you for watching. Sana, matry nyo din yung recipe na ginawa ko sa aking hair. Thank you so much, mga auntie.